Naku po mga kababayan, nagtitrending po ngayon itong Paxilica. Ano nga ba itong Paxilica mga kababayan? At bakit si Senator Amy ay nagbigay na rin ng pahayag dito sa posibleng mangyari kapag naitayo daw po ito sa Pilipinas. At itatayo nga itong Paxilica na isang AI building dyan po sa Clark, Pampanga mga kababayan. Ano kaya ang mga posibleng mangyari kapag naitayo ito dito sa Pilipinas? Marami akong nababasa mga kababayan. Talagang na-curious po ako dito sa Paxilica na to. Ano ba itong Paxilica na to? Bakit trending na trending? Pati sa TikTok. Pag sinisearch mo, kasi lumalabas sa FYP ko mga kababayan, na itong Paxilica ay delikado daw mga kababayan. Lalo na yung tubig, yung fresh water dito sa ating Pilipinas, dito sa ating bansa. Lalo na dyan sa Clark. Kasi posible daw na baka maubos daw yung fresh water dyan sa Clark, Pampanga. Kasi isa daw sa mga ginagamit ng AI ito ang itatayong building dyan sa Clark, Pampanga mga kababayan. So pakinggan po natin itong buong pahayag ni Senator Amy. At ipapakita ko rin sa inyo yung mga posibleng mangyari kung sakaling maitayo na itong AI Center building dito sa Clark, Pampanga. Nako, delikado po ang ating bansa dito mga kababayan. Kasi marami pong umaayaw dito sa proyekto na ito. Pero mukhang itutuloy pa rin mga kababayan. Pakinggan nyo po. Ang daming nagtatanong tungkol dyan sa Pax Silica. Pax nga ba talaga? O pox? As in chicken pox, smallpox, at lahat ng sakit. Sakit sa ulo. Nung una, ang sabi, North Luzon Corridor. Mag-i-invest daw ng bilyon-bilyon yung mga Amerikano. Tuwan-tuwa naman tayo kasi kahit papano magkakaroon ng manufacturing, maraming trabaho, datung para sa Pilipinas. Abay, nagbago na. Ngayon, Pax Silica o pox nga ba? Dahil, ang sabi nila, napakarami daw na inaasahan ng mga rare earth na kinakailangan sa automotive, sa computer, sa mobile, lahat yun, nangangailangan ng mga rare earth panggawa ng mga magnet at iba pa. Yung rare earth, hawak lahat ng China. Ngayon, nanganganib ang US at wala silang rare earth. Guess what? Ang Pilipinas, ang dami-dami pala natin rare earth, byproduct ng nickel, ng copper, ng kung ano-ano. Kaso, ang dumi-dumi pala nun, environmental hazard, kakalkalin yung buong bundok. Isa pa, para salain, kinakailangan pala ng tone-toneladang tubig, galong-galon. Mauubos ang pantabangan, ang magat, lahat-lahat, talaga uubos. Naku, delikado pala itong proyekto na ito mga kababayan. Paano na yung tubig natin dito kung mauubos? Paano na yung ating mga magsasaka na ngayon pa lang, sabi nga, umuulan na lamang kapag may bagyo. Higit sa lahat, ang laki ng problema kasi uubusin din lahat ng elektrisidad unless makaproduce tayo ng bagong kuryente. Saan kaya manggagaling yun? Isipin mo buong Central Luzon kasi doon daw sa New Clark City. Kaya napapaisip ako, Pax Silica ba o Pox Silica yan? Naku, ang dami. Kung mga kababayan So pati dito sa comment section ay nag-aaway dito, nagtatalo, At talagang galit na galit yung mga kababayan natin sa proyekto na ito. Sabi dito, kaya pala atat ang Meralco na mabili ang si Socotiko. Sabi ni Enco Nilo. Rosel M. Malyari, investigate po ma'am and show the contract offered by Pax Silica. Madam Sen, please support to stop all the illegal mining in our country. It will destroy our nature. Sabi ni Julius Magno. Sabi naman ni Luigi Alainway, ayan, pag natayo yan, kailangan na siguro bumuwag ang Visayas at Mindanao
sa Pilipinas para pag nagkaroon ng krisis, bahala na kayo dyan. Ayan. Sabi naman ni Louie Baring, wind turbine ang Ilocos ang magsusupply ng kuryente. So magkailan lang naman yung sinusupply ng wind turbine ng Ilocos. Siyempre, malaki na naman ang kickback niyan. Kaya gustong gusto. Ayan. So ito mga kababayan, papanoorin natin sa TikTok, no, yung mga posible daw po na mangyari pag natayo itong data center na ito, itong AI nga, AI hub, no, na data center dito sa ating bansa. Kasi sabi dito, this is how AI servers drink water, 30 million liters per month. Biruin mo mga kababayan kung gaano kadami yan. Talagang mauubos po ang tubig. Mga fresh water po yan na talagang ginagamit pala yan sa AI, no? Diyan sa data center kung sakaling matayo dito sa Pilipinas. Alam naman natin na pinakapangunahing pangangailangan po ng tao ay tubig. Pag may tubig, talagang nabubuhay po ang tao pag may tubig po mga kababayan. 3 araw, no? Kung wala kang makain, kaya pang mabuhay ng tao sa pamamagitan po ng tubig mga kababayan. Tapos ito, pag naitayo na ito, ay posible daw po na maubos ang tubig mga kababayan. Nako, sabi dito, uubusin nila ang fresh water natin. Huwag tayo pumayag. Ayan. So maraming mga comment dito na talagang pangit daw po itong proyekto na ito. Magkukulang tayo sa tubig, tataas bill sa tubig at kuryente. Ayan, mataas na nga ang lahat. Too late, the signing contract is done. Nako. Tapos na palang kontrata dito mga kababayan. Philippines will become the next Africa. Wake up Philippines. Let's take the issues seriously. Di pa huli ang lahat para lumaban. Ayan. Pero archipelago naman tayo mga kababayan. Kung dito maubos baka sa Visayas, Mindanao, hindi naman, no? So baka dito lang sa Luzon kung sakali. Yung nga sabi ni Senator Amy kanina na kakain nga ng tubig daw itong proyekto na ito mga kababayan. So tingnan nyo mga kababayan kung paano pinaprocess o gumagawa ang isang AI data center. Sabi nga dito, reject Pax Silica, stop them from building data center here. Philippines is not for sale. Let's protect our natural resources and our land. So panoorin pa natin yung iba. Gusto nyo bang malaman kung anong pwedeng mangyari sa Pilipinas dahil sa Pax Silica? Panoorin nyo to. This is our cold water pressure in the kitchen. Ayan, wala na silang tubig, oh. This is where I fill up water for storage. Those are the things we Nag-iimbak na sila ng tubig, mga kababayan. have to fill up to flush the toilets. So you Toilet, no? can see the sediment from the data center. Wow, and that's just from the water coming out Na, no? of your faucet. Yeah. And this is what's in all the pipes. It's overwhelming because you really feel like you are up against this. Grabe, oh. Parang tuyot na yung buong paligid, mga kababayan, oh. Yung mga puno. Ako, kawawa, no? Kawawa dito. Mahina na ngayon tubig sa Pilipinas. Mauubusan pa ng tubig yung ating mga kababayan. Huge wall that you can't penetrate. There's nothing that you can do, and they don't care. I'm here in Mansfield, Georgia. Ayun, may mga comment dito. Mahina na nga ang tubig dito sa amin. Tapos magpapatayo pa sila ng lintik na Pax Silica. Ayan po mga kababayan. As mo yung mga Pinoy na nag-agree sa Pax Silica na yan.
Wala tayo, gobyerno kasi yung nag-ano yan eh. Yung gobyerno lang talaga yung nag-agree. Oo. Hindi nila sinabi no sa mga Pilipino kung total ba o hindi. Halos wala naman atang nag-agree. Gobyerno lang talaga. Ayan mga kababayan. Wala nang nag-agree. Mga hipokrito lang kayo tapos tangkilik kayo ng tangkilik sa products, apps ng Meta. Sila nga may pinakamalaking AI data center eh. Oo, away-away dito sa comment section ng mga kababayan. Same din tayo, B plus puyat pa kapag naghihintay magkatubig. Di ba? Puyat-puyat pa yung iba para makakuha lang ng tubig tapos magkakaroon pa ng ganitong proyekto. Driving by Meta's new 2 million square foot data center facility. Facilities like 2 million? this are being used to power things like ChatGPT and other AI tools that are becoming integrated into our daily life. Yan pala yung mga ginagamit natin ng mga AI. Grabe pala yung yung mga nito posibleng pangsira sa kalikasan. Yung iba natutuwa pero yung kalikasan na nakapaligid yung mga nakatira doon sa itatayong AI center ay delikado mga kababayan. Kasi nakita nyo kanina, di ba? Talagang tuyot na yung mga puno dahil nga sa ginagamitan nga ng fresh water. Centers can be a very hot item. This entire supercomputer is built to power rocks. We see data centers as the most exciting asset class. Meta is building a 2 gigawatt plus data center that is so large it would cover a significant part of Manhattan. Grabe mga kababayan, no? So mag-comment po kayo kung ano masasabi nyo dito pag natuloy itong proyekto na ito. Tuloy na talaga mga kababayan kasi may agreement na pala. So, ewan lang natin kung mapapa-stop to. But data centers come with big costs, from light, noise pollution to the environmental impacts, to the potential rising costs of energy bills. These facilities Put extraordinary demand on the power grid. on the power grid and require entirely new infrastructure. Ayun, no? Ano yun? They should be responsible. Diba? Oh my God sila. Not us. Gusto nyo bang malaman Ayan, mga kababayan, panoorin pa natin. Ayan, Pax Silica, mga posibleng negatibong epekto. Ayan, posibleng masira ang kalikasan dahil sa malalaking infrastruktura, pagmimina at mataas na konsumo ng enerhiya at tubig ng mga AI at semiconductor facilities. Ayan, paglikas ng mga residente at magsasaka kung kakailanganing gamitin ang kanilang lupain para sa proyekto. Kawawa pala mga kababayan, no? Yung mga kababayan natin. Delikado pala itong proyekto na ito. Sana mapatigil po ito. Para sa proyekto, relokasyon. Pagdepende sa dayuhang bansa at kumpanya na maaaring magbigay sa kanila ng malaking impluwensya sa teknolohiya at ekonomiya ng Pilipinas. Ang soberanyo ng Pilipinas ay nasaan? Panganib sa pambansang seguridad dahil maaaring mas maging sentro ang Pilipinas sa kompetisyon ng malalaking bansa tulad ng Estados Unidos at China. Ayan, hindi pantay na benepisyo kung saan maaaring ang malalaking kumpanya ang mas makinabang kaysa sa karaniwang manggagawa. Yan nga yung mga sabi-sabi mga kababayan, no? Parang mawawala na daw ng kwenta yung tao, no? Kung sakaling ito'y magtuloy-tuloy itong AI na ito. Talagang syempre yung utak ng tao parang nalalagpasan na po ng AI mga kababayan.
mawala na rin ng trabaho. Ito yung mga posibleng negative na impact. Ayan, posibleng kakulangan sa tubig at pagtaas ng konsumo ng kuryente. Bagamat sinasabi ng gobyerno na may mga hakbang silang gagawin upang maiwasan ito. Paano? Diba, mga kababayan? So hanggang dito ko na lang po tatapusin, mga kababayan. Mag-comment po kayo kung anong pahayag nyo dito sa itinatayong proyekto na Pax Silica dyan sa Pampanga. So posible dumami pa yan. Baka mamaya hindi lang dyan itatayo. Sa iba-ibang lugar pa dito sa Pilipinas, baka magtayo pa. So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At sa mga bagong pasok po dyan, pa-subscribe din po, mga kababayan. Maraming salamat po.